Maupay po nga kulob sa atong tanan. So, yan na po, Happy New Year ngayon sa tanan. So, probably ini po ang pinakauna nga Sunday sa 2025, So, sugaron ka po sa ato himit kapatid, malipayon ang nga makaupod kaya na. Sugarangan kunta sa Bugos na 2025, makaupod gid nga nagsiserbi sa Ginoo. Amen. So, tayo po'y tumayong lahat. Ang bago po sa awit 34, si Yahweh ay aking laging pupurihin. Sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Ang pagkadakila niya ay ihahayag at ngalan niya ay purihin ng lahat. Amen. So yan na po ang time para maghatag isin papuring at pasasalamat sa ato Ginoo. So tayo po'y manalangin. Yes, hallelujah, Lord God. Patuloy ka namin pinupuri, O Diyos. Patuloy ka namin dinadakila sa oras na ito. Madakila ka, Panginoon, tunay nga, Panginoon, na wala kang katulad, wala kang kapantay. Ikaw ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Oh, we worship you right now. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We want more of your presence, O God. Touch our hearts, Lord, sa araw na ito. Isa pa kami, Panginoon, kami nagpapakumbaba. Patuloy na humihingi ng tawad sa lahat ng aming mga kasalanan, sa lahat ng aming mga pagkukulang sa iyong harapan. Patawarin mo kami, Panginoon. Patuloy na linisin mo kami ng iyong banal na dugo mula ulo hanggang talampakan. Linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso, Lord God. Nang sa gayon, malaya ka, Panginoon, na makakilos sa aming mga buhay. I-bless mo lahat ng tatayo, Lord God, lahat ng gagamitin mo, Panginoon. Ang maghahayag ng iyong mga salita, itago mo sa iyong likuran. Fresh revelations na nagmumula sa iyo, Lord God. Maging ang bawat isang narilito, Panginoon, ihanda mo ang bawat puso ng bawat isang. Kausapin mo kami, Lord God, sa pamamagitan ng iyong mga salita. Patuloy namin, Lord God, hinihingi iyong presensya, Lord God, maranasan namin. Punuin mo ng kagalakan ang aming mga puso. We pray, Lord God, for victory, Lord God, sa oras na ito. Salamat sa hapong ito, Panginoon. Sa iyo namin pinabalik lahat ng mapulit pagdakila. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Halika. Sino po rito ang naniniwala na pangalan ng Panginoong Hesus ay makapangyarihan sa lahat? Sumigaw na po ng malakas na hallelujah. Palakpakan natin po sa Diyos. One.
Amen. So, pwede na po akong lumingkod. So, ginhulasan ng kit. Amen. So, bago po sa 1 Chronicles 16:8, mag-ukol ng pasalamat at si Yahweh tawagan ang lahat ng gawa niya, sa lahat ay ipaalam. So, sa whole 2024 nga lag-agi, daramon at ato mga challenges na ginagian, daramon mga pagsubok na napagtumumpayan, Pero maram ang mga tanan kit, ginupdan sa Lord, kaya adikit yan na, Maraming na tanan kit, pinagtagumpay sa Lord sa 2024, kaya adikit yan na. Amen? So, sino po ang handang ay pagsigawan ng kaupayan sa Diyos sa kanyang kinabuhi? So, tawagan ka po si Nay Lucy, pinagpala ng Diyos. Maupay nga kulo, paterang kang Kristo mabuhay. Sus manda. Narapo ka din na kinuhanan ang doka duming pakasting. Yan. Ano, yung paganda, hindi kay naluya paganda, kundi kay naluya kita sumimba. Nagpagko na kan Merli, kundi kay at tulad sa simbahan na yan, siya kaulangan. Para pauli, maupay kay uluwang pasira. Isika na, akan, inkuhan kay. Maupay ko nga kuhan niyan niya, 2025. Kung totoo lang nga, pinagpala sa Ginoo. Nga tanang ko nga pangailangan na kumplito ang sikon nga. Pagkuhan, katapusan sa bulan. Indara anak nga si Ermiro, bugas, ikan sa kasako ng bugas, ikan prutas nga, anak prutas sayo na lang, kapupos apple, anak man orange, tulog na lang. An apple na upat na kay tulo sa kanindara, ikanan, man, orange, na pulo. Di ko may paubas, dara mga regalo sa Pasko. Ikaw nga, katapusan sa bulan. Hasta nga, nagkuhan ito, nabukasan. Naramulat nga ako sa nagdulong si mga pagkaon. Maray masak na bisita nga mga karudan, mga kakuhanan. Anak ko lang man, mga kuhan, manti-apo, nagdulong sa bunso dito. Teka doon si Merle. Ang bagaw ko nga nagpura, pag-una-una nga, daramo ko nagpagkaon. Maragan ka upos doon kay itubong sa hayutang kay warak matina di magpantos. Warak nga nilat sa ito na kung di mapay daramo ka na nagpagkaon pirmi kay sa kanahatag ng mga kabataan malaki ako. Anak ko anak sa ito na kaya sa Domingo na masimbagod ako. Nagliwanag at nakauna sa katapusan sa tulay kami si Merli. Loko, Merli, ka magwang tatay. Malaki pila ini na buwan. Pakirandam. Mukay balik eh. Madalong mo yun. Nagbalik kami si Merli. Kundi, anak kuhan, bisa na maluya. Maluya ko na sumimba. Sa sito niya na, diyan na maupay ng pakiramdam ng simbahan. Sandi, pareho sa nakukuang ko dakin. Yak nakasimbang, kay maupay ko sa simbahan niyan. Parao ka ng alawa. Niyan,
Masabi ka na paglakaw kay bisa sa balay. Nangako ka na kung sinungkod na uyang mo ka. Nangakot ka ako. Maluya ka na. Sige na. Pagkaon, di ka na nakos. Gagawa ka ng araw naman yung araw. Pasalamatan ko sa Lord kay natanang kong pangailangan na tupad na akitunggin tarok nga mga buwan sa Ginoo. Nagtrabaho ko pinangaji, nagdinayig at bisa na daw. Nalampernos na anak mga di magkanta, naruyag at magkinanta. Hanggang pagod, duha ng pagmata kay niyan magmata. Sus ni alas 11 pa. Salamat sa Lord na pinakukusugan na lawas labihan niyan yung Domingo. Itong gininisip nga maupay ko di makasimba. Tapos pinangarap Lord, palakasagan na katawang kay makasimba ko. Kay Primer Domingo niyan, sanglit ng masimba ko. Salamat Lord na iniman na sa simbahan. Ang ipasalamatan ko ang hatanan ko mga ngailangan niya. Purihin siya, purihin si Lord, purihin. Amen. So makikita tayo sa life ni Nanay Luz na pag nasimba talaga siya, pero siya nagpapatutuongan. Makikita tayo ang pero pag-provide sa Lord sa katalan ng kanyang pangangailangan. Ngayon, strength na ginahatag sa Lord na bisan, feeling niya na ay maluya siya, masakit siya. Pag nakakasimba siya, gina-renew sa Lord ang strength sa kanyang kinabuhingan and good health permi niya. Amen. So, sino pa po ang narewang hatag sin pasasalamat sa Lord? Amen. Tawagan ko po si Sister Ninilin, pinagpala ng Diyos. No. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Parang ko lang po yung pasalamat sa iya na ang kaupayan ni Lord sa among kinabuhi nga sa akon apoy nga adi manggihapon. Dili ko akalain niya maupot siya niya. Basta na ako na surprise na lang kanina sa pagsugad niya sa nga Ninilin, lamar na kamani ko no ban. Akaw na ako may papadara siya kasi sani kami permanente may nagpapadara sa amo ba. Kaya na apoy ba na. Panuha akay, namarga ka, kaya mabot ka? Oo, mabot ako sa iyo. Ay, salamat man. Di nga, abangan. Ay, mga raon. Parang ako na nalalus yung mga raon. Pero grabe yan na pagkiwa sa kanya sa Ginoo, di ba? Di relaton nga bago pa kuha, di relaton imposible kay si Lord na mismo ang nagkuhan sa kanya kasing-kasing nga sumimba. Si Lord na mismo ang nagkuhan na kumadisihan niya niya adlaw. Maramang ka may purpose si Lord kinanong adisihan niya. Nasin, ito sa ako, pinagpipray ko yan na maranasan man lang niya ang totoo nga presensya sa Ginoo nga diri niya kailan man naranasan pa sa pagsisimba sa akong diin man ito. Maranasan man punta ito niya na adlaw. Nasin, sa sayo pa po sa ako, ipinagpipray nga punta man saya na nga amo ginagiyan sa namang pamilya sa ako tatay nga sa nanay sa kanaraya na kamutangan. Itong po sa sayo niya na ako pinagpipray kay bilang magurang po, grabe po ang book at nga adi sa kasing-kasing yan na parang ang problema sa ako nanay, grabe yan kuhan sa ako, puro ninilin, so gad sila, masuul na ako ulo, minsan dak na napapaisip ako na nga kay nano ako, kay nano permi ako, pero anak talagang ko na, mayon talaga si Lord purpose, kay nano nga ako ang indukan sa akong kag-anak, na maaramak nga sa ako lalat na nagkakuhan si nanay sa kusog kay niyan maaramak nga pinangyuriyahan na siya pero patuloy ko pinagpipray kay Lord niya tagan siya sin kusog man sa nila maraganan huna-huna man sa kanya amo diri naman ko taman siya nga tuman magkuri man makauli naman si sin maupay man kung ito man ang kanya karuya kung ano man ang kalooban ni Lord dito na lang pinagpipray nga
maganap ang kalooban ni Lord sa kinabuhi sa ako nanay. Nagdiri man niya babay na nakon mananay ngadto sa Manila. Kay waray po ibang nga ginaasahan niya na nga manginginano nga si mabulig gud sa nanay kundi si Lord lang. Kay nanatong palay ni nga bag-o nga tuig, grabe na dahil ang nakuha sa amo, kay napasak nanay, ang luoy po, ang hadok para sa kanya, ada po, na hampok sa kanya kay ang kanya po ginaagyan niya na diri la po bato pa diri la masayon. So yun po nung sa ako pinagpipray nga kung malampasan ito niya, malampasan ito namo niya. Buligan man kami ni Lord, permanent ito tinawara sa akong prayer na patuloy niya kami updan siniya ng among ginahagian. Yan. Pinagpapasalamat ko ang permi niya nga pagpulik sa amo ni Lord, at permi ang blessings, ang kanyang pagsuporta, at ang gihapon ang kanyang pagupod sa amo, ang pagpuprovide niya sa amo sa kada adlaw. So, yan, nagpapasalamat po kay mayon na po, di nato nga blessing sa amo, kontaman, hinabo po ito talaga. Yan. Kontamin, ito na ako pinapangaraw, ako mangyari ito. Yan, sin sa katanan nga kaupayan ni Lord sa amo. Lubos po ito na pinagpapasalamat nga natalwas kami sa 2024. Kaya diri po kami bago pa din na mamalampasan ng 2024 kung maray si Lord. Mo sa iyo sa ako pinagpapasalamat nga diri niya kami gipabayan. Adi lang kami gihapon niyan sini nga tuig. Ngansin adi kami natupos para kay Lord. O itong sa iyo sa ako pinagpapasalamat nga kunta man sini nga pupos nga tuig malampasan namo ito kaupod si Lord. Sa kanya lang pinakamatas na po. Amen. Ang bago pa nga ni sa Romans 8:28. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Amen. Yan ang bago pa nalipay sinaniling kay alang kanya lola. Bago pa nga ni sa salita sa Diyos, diba? Isa man ko no, ang maglingkod buong sambayan maliligtas. Dito ibig sabihin nga, maligtas na sa automatic kaya naglingkod kundi kita magiging living testimony sa kanila para makilala lang sila sa Ginoo. Amen. So, may pa po na rin magpasalamat sa Lord. Kung tawagan na po si Kuya Juji, pinagpala ng Diyos. Amen. Sa asawa, mag-share ka, bago mag-isipan ko, man yan, pinapag-inisip eh. Palagpakan tayo Diyos muna sa Kanya. Amen. Pasalamat ko la sa sulod sa tuwing nga 2024. Ay mga struggle. Kasi normal na sa atong kinabuhi talaga mag-struggle. Sa nasa ginuukit, sa wara, part na sa nato buhay, ang struggle. May problema. Ang advance sila talaga sa atong mga Kristohanon. E bisa na nung pagsubok kay may Kristo, ada lagi akong dasig kita no, na natapot sa Ginoo. Naaway pasalamat, nakasurvive na ako asawa sa kanya panganak. Kaya hindi nagpa-check up kami, hindi rin na kami nga kaya hindi ko na sila makaya. Kaya ang bata, 3.8. Medyo dira ako. Tapos, nasa overdue na talaga siya, nasa 42 weeks. So, anak isip, strong pagad. Anak aklawas, strong gan, pero ang isip ng hina mo. Ano daw na sini, ang kamutang, di manak maaram, di kayo maaram, kasi nasa 42 weeks na. Sobra na. Nato kami sa Katarman, nag 2 days kami nga to. Wala paghihapon. Ang bago sa Doktora share ko dito, na pag diri pa nga ni kuno niyan nga adlaw mga anak, mauli lang muna kami. Inugang liwat. No? Sobra na nga ni sa simana, pauliong pa kami. So, pero strong ang kihapon nga nagtapot sa Ginoo. Waray kahuman iton nga adlaw ng anak ang asawa. Ano? Normal. Ang bagaw sa mga doktor didi, cesarean ko no. Pero ginimo sa Ginoo gin normal. No, ginimagine ko kung naging cesarean ang akong asawa, doble ang kuri. Ano? Kasi wala kami kwarta, ilog. Normal sa Ginoo kay maarap siya sa ngatanan. Ano, pagka perfect talaga. Pag magtapot talaga sa Ginoo, bisan makuha siya ng pagdumdum, himuon sa Dios nga tanan nga maging at islakit, ano? Mapanatag kit. Nga nato pagitiwala sa Dios, dapat focus permi. Kasi
Sayo sa na ako share, liwat, para na kami business, malipay Waragat kami ka bankrupt. Ginsarala na mo muna for the meantime. Kay lumalaki na akong pamilya, di na ako nautukan. Pausa na ang asawa, di ka nagpapasol nga nag-business ka. Nag-business ko. Waragat. Kasi ngatanan man pinaghanda sa Diyos. Marahil sa mata sa ibang tao, diri maupay. Marahil sa mata ko, diri maupay ang nangyayari. Pero marang perfect ang plano sa Diyos para sa akin. Sa ato tanan. Kaya, God will provide sa amo nga duha na mga anak. Salamat nga niya, kay diri na is 26 na ako. Kaya duha, kung is 26 ini. Ang mo to, di na ko pruta. Pero mo pa yung ginawa na, pagka grabe ang nag-flow ang kanya gatas, grabe diri, pagkota. Matindi talagang ginawa. Maaram talagang Diyos magplano. Perfect. Para sa ako. Hanatulay mo on, ay ka baraka, just leave it to God. Himo ng Diyos. Perfect. Para sa ako. Amen. So makikita tayo sa life ni Kuya George, grabe maghiwa perme ang Lord. Nga, pag Wilson Lord, perme itong the best. Pag Wilson Lord na nangyayari sa natato kinabuhi, perme itong sigurado nga maupay kasi Diyos ang nagplano sito. Amen. So, sa ina po, tawagan to po si Sister Edith para po sa exhortation of giving. Isang mapagpalang hapon po sa mga anak ng Diyos. Palakpakan po muna natin ang buhay na Diyos. Kikita ta ang sign of aging. Pag nababanggitan ko ang giving, kaabat ko, mga giving sa mga topic sa Bible na ubus na. Pero, ganun pa man, pero may fresh revelation ng Diyos. Bali, ang ihatag yun na recap sa bugos nga tuig sa mensahe sa Lord about sa giving. 4 types of giving. Una, we have tithes. Very familiar na kitsini, di rin bago sa nanong tithes. Kadalasan pinagkakamalantaan offering bilang tithes. Manan ato tithes bilang offering. Magkaiba po ito. Tithes is a 10% sa nimo income. Ang sobra sa 10% ay ito na imo offering. Ang bagaw sa Leviticus chapter 27 verse 30. Remember that God gave the land and all of its fruits. It's our way of recognizing Him as the provider of all things. But tithes are more than an act of recognition. It is also a way of giving thanks for all the blessings that you are receiving. Pagpapasalamat sa lahat ng ating natanggap, pati anado mga napaskuhan may titong tithes. Tapikin mo yung katabi mo. Hello, kapatid. Huwag kang kabahan. So, how can we make sure that we give our tithes? Ang bago sa Deuteronomy, make sure to give your tithes. Paano ba natin masisiguro na ibinibigay maibibigay nga natin yung ating tithes? So, pagkatanggap pa lang po natin ang ating pera o anuman yung mga bagay, blessing nating natanggap, set aside 10%. Para para diri ta nagagalaw kay kung una ang tanganan ato needs ang diskit kuha sa nato tithes negative. Amen. Tiabot palan ang sweldo pintahuntan ang panginahanglan negative na. Kaya para masigurado ta nga nakapag tithes kit, unahon ta i-set aside ang tithes antes an ato needs. Next types of giving is the seed or offerings. Nabanggit niyo at ini ni Pastor Edgar last sa Christmas party ta. Unlike tithing, which has required amount, it is a seed or offering. It is more about your free will. Kung piraanim, karuyag, na kinasing-kasing, i-share. Ang bagaw sa Luke chapter 6 verse 38,
the more you give, the more you receive. The more seeds you sow, the more plants you harvest. Amen? And the number 3, the first fruit. Sino din yan nakaranas na mag-first fruits? Waray pa. Ako na't waray pa. Ina pinaka-challenging. Ito una mo, bago ka sa trabaho, una mo nga sweldo, ihahatag mo sa Lord. Pinaka-challenging kay ara mo pagbago ka sa trabaho, gikikinahanglan mo ang kwarta, di ba? Kay pag tisulod ka pala sa trabaho, da mo nakapila nga baraydan. I remember the days. Basta tama niya na. It should be done once a year or for every blessings you receive. Ang bago sa Deuteronomy chapter 14 verse 22. The house of God should receive the total amount of your first salary that you get from your new job. Sa Proverbs chapter 3 verse 9, any new blessings you receive are a first fruit. So all of this should be offered to God. Giving your first fruit will show how grateful you are. Gaano ba tayo grateful sa mga blessings na ating natatanggap? At yung pang-apat, yung almsgiving. Ano ba yung almsgiving? Unlike those 3 types of giving above, which showed you give to God, alms are for humankind. Amen. Ito yung mga binibigay natin na tulong sa ating mga kapatid na nangangailangan. Your compassion and sympathy will lead you to help the less fortunate and those in need. Although most people do almsgiving in a wrong way. Kaya nanong wrong way nila na ginagawa kay ang bago nga din, pag magbigay ka kuno din sa almsgiving, do it in a secret manner. Dapat pasikreto la. Kadalasan kasi sa ato panahon yan, lalo na mga believer, give-video pa, then ipopost. Pero sa word sa Lord, pag abot sa almsgiving, you should do it in a secret way so that you can protect the dignity of those in crisis. Para di man sila masyado napapahiya. Okay. When you practice all these types of giving, you can control your financial life. But remember, you need to have the right intention and motivation when giving. Ang bago pa nga ni, mayaon giving nga beneficial, mayaon giving nga diri beneficial. Paano nagiging beneficial ang imo giving? Kapag ginhatag mo ito, kinasing-kasing. Amen? Kaya halimbawa nga ni, naghatag ka, maraot man sa imbuot, diri nalilipay ang Diyos. Parihas lang itong sito, gisugo mo ng bata, paghugas, di ka nagdabog, nalipay ka ba? Diba diri? Ganon din sa Diyos, pag ginagawa natin yung iniuutos niya na labag sa ating kalooban, hindi nalulugod ang Diyos. Amen? Your heart should be pure when doing such selfless acts, and God will bestow more blessing upon you. Ito na ang the best na ibabalik sa Diyos. Marap kasi ito, ibabalik sa Diyos. Amen. By practicing these different forms of giving, we not only show our devotion to God, but also make positive impact on others. Amen. Giving with a pure heart is essential without expecting in return. Alam ta nga ibabalik sa Diyos, pero dili na necessarily nga mag-expect it in return. Maaram ang Diyos, aram niya ang sulod sa nato kasing-kasing. Bago pa nga, when we do so, we invite more blessings into our lives. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Tayo po'y magbigay. Sound check. Sound.
handog. Panginoon, nandito po ang aming mga tithes and offerings sa iyo, Lord God. Alam namin, Panginoon, na ito kahalaga, Lord, bilang iyong mga lingkod. Ina-offer namin ito, Panginoon, bilang naintindihan namin, Panginoon, ang iyong mga salita. We pray, Lord God, magamit ito sa marami pang tao, Panginoon, na makakilala sa iyo. At I pray, Panginoon, na i-bless po ang bawat isang narito, ang sources of income ng bawat isa. Salamat po ng marami sa iyo namin. Binabalik lahat ng papuri pagdating. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palakpakan po muna natin ang Diyos. Hallelujah. Sabi mo nga sa katabi mo, handa ka na ba magpuri sa Panginoon? Mga hindi pa, nakaupo ka kasi. Sabi mo, tayo ka na kapatid. Magpupuri na tayo sa Diyos. Amen. Sabi po sa salita ng Diyos, ang Diyos ay ano daw, espiritu at ang Diyos ay espiritu, kaya dapat siya sambahin sa espiritu at katotohanan. Alam po natin na itong magdaan na mga holidays, sino rito yung dumagdag ng timbang? Pero yung pagdagdag natin ng timbang, ewan ko, ano, parang illustration siya ng Diyos habang nag-change ang tuwig, ano, mas nadadagdagan yung grace at biyaya ng Diyos sa ating buhay. Naniniwala po ba tayo dyan? Kaya sana yung pagpuri natin sa Diyos na dadagdagan din, yung intensity ng ating pagpupuri sa Panginoon, yung ating passion sa paglilingkod sa Diyos ay mas nadagdagan each and every year na dumadating po sa ating buhay. Amen? Kaya sa oras po na ito, malayo po natin purihin ang ating Panginoon. Huwag mo intindihin ang iyong katabi. Isipin mo, ikaw lamang at ang Diyos sa oras na ito. Hallelujah. God is great. You alone are God.
you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power, our Amen. You are great, Lord. You are great, oh God. You deserve all praises, Lord Jesus. You deserve all the glory. Hallelujah. Patuloy ka po namin aabutan, Panginoon. Patuloy ka po namin pupurihin. Because you are holy forever. Thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. A thousand generations, a thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. It's all who've gone before us, it's all who've gone before us, and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, Lord. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels
Just feel His presence. It's the first Sunday of the year. Ito yung pinakaunang Sunday service ng taon ito. Ibigay natin yung best worship. Grabe yung presence ng Lord. Acknowledge His presence. Just close your eyes. Worship Him. Hallelujah. Your name
to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy forever. Come on, sing it to the Lord. And the angels cry, holy. All creations cry, holy. You are lifted high, holy, holy forever. People sing, holy to the King of Kings. Holy. from your heart. And the
Jesus Christ, holy, all creation's Christ, holy, you were lifted high, holy, holy forever. May your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. For the last time, come on. And the angels cry, holy, all creation's Christ, holy, you are lifted high, holy, holy forever. May your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy forever. Yes, Lord. You will always be. Holy, holy forever. Yes, Jesus. Nandiliit kami, Panginoon, sa iyong presensya. Nauuhawan ka ng aming kaluluwa. Kulang ang salita, Panginoon. Kaya ikaw ay aming pasalamatan na lahat ng bagay na ginawa mo, Panginoon, at patuloy na pinaparanas sa iyong mga anak sa lugar na ito. Ang masasabi namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos na mabuti. Grabing magmahal. Grabe yung pasensya. Ikaw ang Diyos na bibigay ng pag-asa. You are lifting us, Lord God. Lagi mo kaming inaangat, Panginoon. Lagi mo kaming pinabangon, O Diyos. Di minsan hindi nagkulang, hindi minsan hindi nabawasan ang iyong pagmamahal, Panginoon, sa iyong mga anak. Kaya naman, O Diyos, sa pagharap namin sa year 2025, dalangin namin, Panginoon, na mas lalo namin maranasan ang iyong kalamitan, mas lalo namin kauhawan ang iyong presensya at ang iyong salita. Mas lalo ka namin makaniig, Panginoon. Lagi namin maranasan ang iyong pagsama, O Diyos. Sa pagdilat ng aming mata, Panginoon, tuwing umaga, ikaw ang hanapin ng aming kaluluwa. Salita mo, Panginoon, ang kasabikan ng aming mga puso't isipan, O Diyos. Nahayaan ka namin, Panginoon, na malayang kumilos sa aming kalagitnaan sa oras na ito. Kalugdan mo ang lahat ng aming ginagawa. Nasa iyo ang tagumpay, Panginoon.
Dalangin ko, O Diyos, na sa panimula, Panginoon, ng taong ito, i-prepare mo kami. Mag-elevate, Lord God, ang commitment ng bawat isa. Lumalim, O Diyos, ang aming pagkilala sa iyo. Lumalim ang aming pagmamahal sa iyo, O Diyos. Di ba namin kayang tumpasan yung pagmamahal na inaalay mo lagi sa amin? At this, Lord God, magawa namin yung best, Lord God, sa abot ng aming makakaya. Maibigay namin, Panginoon, yung mga nararapat, Panginoon, na karangalan at pagsamba sa iyong pangalan. Nag-expect kami, Panginoon, na ang year 2025 ay kakaibang taon, Panginoon, para sa iyong mga lingkod. Hallelujah! Lalabas kami sa comfort zones. Yung hindi namin nagawa ng year 2024, gagawin namin, Panginoon, sa year 2025. Nakasama ka, O Diyos. Dalangin ko ang kalakasan, dalangin ko, Panginoon, ang boldness. Hinihiling ko, O Diyos, ang triple portion of anointing. Sa oras na ito, gamitin mo yung salita. Buksan mo ang aming kaisipan. Bigyan mo kami ng revelation na revelation. Makita namin, O Diyos, yung mga ginagawa mo at gagawin mo pa sa aming mga buhay. Ma-appreciate namin ang yung goodness, faithfulness, and love, Lord God, sa bawat isa. Nahahayaan ka namin, O Diyos, maging ang inaabot ng tinig na ito, Panginoon, nakikinig. Abutin mo sila. Touch their hearts and mind, Lord God. Paranas mo yung kalampitan, paranas mo, Panginoon, ang iyong kapangyarihan sa kanilang buhay, O Diyos. Hallelujah. Naniniwala kami na meron kang gagawin sa oras na ito sa aming mga buhay. Punuin mo ang aming puso, Panginoon, ang aming uhaw na kaluluwa. Punuin mo ng presensya, O Diyos. Hallelujah. Oh, hallelujah. I-saturate mo ang lugar na ito, Panginoon. Tanging presensya mo, Panginoon, ang manahan sa lugar na ito, sa lahat ng naririto, Panginoon. Hallelujah. Bigyan mo kami ng attentive mind and heart. Bigyan mo kami ng teachable heart. Bigyan mo kami, Panginoon, ng puso na uhaw, Panginoon, sa bawat salita na aming pag-aaralan. Lahat kami, turuan mo. Pagkaisahin mo kami, Panginoon. Naniniwala ako na ibinigay mo na sa amin ang tagumpay. Kaya naman, sa iyo ang mataas na papuri, mataas na pagsamba, pagluwalhati, pasasalamat at pagkakila sa tanging pangalan mo lamang, Jesus. Ang lahat ay magsabi na, Amen! Hallelujah! Kamayan mo yung mga katabi. Release blessing na matagamtaman niya yan ang year 2025. Kumusta ha? Ano yung mga hippie doon? Ano yung saluyong? Ano? Sa katuwigan, di ba? Mawaray takay iti. Ano? So, pwede na kang lumikat. Amen. So, kumusta ang mga anak sa Diyos? Mga busy pa. Kumusta ang mga anak sa Diyos? Ready na ba na makinig ng salita ng Diyos? Amen. So nalipay ang answered prayer ako kasi anak ako prayer sa Friday. Kung Lord, ito mga waray sarusin pa. Baga ko dan ang kara mga sikidili. Hindi ko man sila makanto. Ikaw ang magkara sa kanila kay ikaw ang pumili sa kanila para paglingkuran ka. Amen? Na nagpapasalamat ang adik, at mga nanay, namingawak sa kanila, at mga tatay, namingawak talaga sa kanila kasi aram ko nga, si Lord ang pumili sa ato para ikurupod din sa ministry. Amen? And naniniwala ako na ang mensahe ng Diyos sa oras na ito ay para sa ating lahat na naririto. Amen? Hallelujah.
So, nag-isip ako sa nining week, inisip ko kung maghimo ang another topic or tatapusin ko, ididiretso ko yung series. And baga ko, ididiretso ko kasi matatapos nila na. And nakita ko kasi na kumbaga related siya sa inagi nga Kapaskuhan, nga pag-celebrate nato sa Kapaskuhan kasi yung main reason kay nung nag-celebrate kay St. Pasko, diri ang kapanganakan ni Christ, kundi ang kanya ginhimo sa nakanhi siya. Amen? Yung, yan naman, ang ato pa pag-irestoryahan, yung result sa kanya ginhimo, yung resulta sa kanya ginhimo. Hallelujah. Nagsarabok sila dito na ambot ko na ano na. Praise God. Palapakan muna natin ang Diyos. Hallelujah. Malato ng hinga po. First Sunday yan so dapat masigasig, bako kakaiba na yan ang panahon. Bako, mga estudyante, di ba, pasulod ko sila sa Thursday, Friday, alanganin, kami sabto, pagkasulod sa January, excited talaga kami sumunod. Isang pa itong wala klase, ito parang wala pa katuhayan, excited kami sa doon. Pagkapasok, kakamata na kami. Yan na man, pinurukaw na siya, bago wala. Sus, itong katuhayan, anong teacher, ang sugad, pag waray sumunod, di rin siya magkaklase. Iba na talaga yan na Anton. Pero, ako sa point, na dapat, kaya gitagal kita another year, excited kid, na mas lalo magpuri, maglingkod, at sumamba sa ato Diyos. Amen? Kasi nag-expect it since something amazing, something greater, nga himuon sa Diyos, yan na nga, year 2025. Natuod ba ang tanan? Nga mayaon kakaiba, nga hihimuon ng Diyos. Sino natuod? Nga mayaon surprise sa kanya ang Lord, siniya year 2025. Amen. Ako natuod ang mayaon surprise. Di rin lang surprise, surprises. Nga himuon ng Diyos. Yan na nga, year 2025. Kaya dapat, kay ini ang first Sunday, excited kid. Dapat ato desire maranasan ng Diyos at maibigay yung the best sa ato Lord. Amen? So nakatok dito gininisip ko Lord, daramo ng mga pagkukulang. Pero grabe talaga ni grace. Grabe talaga ni imo biyaya at habag sa among mga kinabuhi. Amen. So ang topic niya na, the significance of reconciliation. Pag ako pa kanina, result ini saan kanya ginhimo sa cross, sa kanya death and resurrection, para magkayaw kit reconciliation sa kanya. Ginanisip ko kaya na ini na timing nga topic sa na. Kasi, karuyag sa Diyos, maintindihan ta yung kahalagahan. Saan kanya ginhimo, nga reconciliation, ma-reconcile kit. Kasi actually, diri kit nakaka-serve sin maupay, kung diri ta naiintindihan yung reconciliation nga ginhimo sa Diyos. Imagine, sila ang nag-move, siya ang nag-effort, siya ang naghimo way nga ma-reconcile kit sa Kanya. Diri ang tao ang naghimo way. Actually, kita pa nga na diri kay ginahadlangan ko, di ba, sa nakanin siya, tao ang naghahadlang sa Kanya. Diri siya gina-accept as Messiah, as Lord and Savior. Gimpakurian siya. Amen? Pero, part iton sa ministry sa Diyos. Nga kailangan niya agian para ang result, para yung wakay nato ng relationship sa Kanya, magkayaon sin pagkakataon chance nga mahibalik. Remember, tao ang nagwakay sa relasyon sa Diyos. Amen? Tao ang nag-disobey sa Lord. Amen? Pero si Lord, alam mo, para saan, kunyari, mag-asawa, di ka nagsamok sila, tapos, ang sayo, ang naghihimusin paraan para magkaupay sila. Sugat sito ng Diyos. Ikaw nang may sala, siya pa ang naghihimo, nag-aayuyo sa im, siya pa naghihimo, sin paraan, nga mahibahay kan iyo relationship. Imagine,
di ba? Bisan sa literal, sa mag-amigo, sa mag-asawa, sa mag-igins. Kung sino may yung pasala, siya pa sinunan maego, siya pa sinunan ito, karuyag na ayuyuon. Ano, may nagkatatawo, may yung nakarelate. Ano? Pero, karon sa Lord, maghalarom an ato pangunawa about reconciliation. What is reconciliation? Sa Merriam-Webster, abago nito, the act of becoming friendly after disagreement. Ito, maging maupay ka, maging friendly ka, after guro niyo, nagsamo. Parang naghihimo kasi paraan nga, maging mag-upay ka, maging mag-amigo ka, kahuman niyo, magsamo. Ano? The word reconciliation means to restore favor or for those to make friends again who were at enmity. Ito magkaayos kang otro kahuman sa iyo nga ni samo. Ano? Reconciliation between humans and God is put in these terms by Apostle Paul. Romans 5:10-11. Sa Tagalog, Romans 5:10-11. Sa Tagalog, ang bago didi. Dati tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. At hindi lamang iyan, tayo'y nagagalak dahil sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. Amen. Dito sa Romans, ang ginagamit niya term, kaibigan. Kay dati ko, no, kaaway kit, naging kaaway kit sa Diyos, pero magpasalamat ko sa amay kasi sa ginhimo sa kanya anak nga dati kaawayan kakulaw sa ato pero yan na nga tungod sa death and resurrection sa kanya anak tapos kita nga tinuod si Don ang kakulaw na niya sa ato amigo sugaranin imo kuan anin imo hipid amigo ka sa Dios ay magpinakiaway sa Dios. Ano? Grabe. Kaya nga ni, mayokit kanta nga, I am a friend of God. Ano? Dapat, amigo ka nga ni sa Diyos. Diyan ka naghihimusin putang nga makakasaw sa Diyos. Diyan ka maghihimusin putang nga, nadidiri ang Diyos. Amen? Amigo na ka. Ay naman pinakiaway. Paano ka nakikiaway? Kapag naghihimo kasi diri, maupay sa kanya. Yung nasasulan siya. Amen? Hallelujah. For if when we were God's enemies, we were reconciled to Him through the death of His Son, how much more having been reconciled, shall we be saved through His life? Sa tingin niyo ba, kung waray si Christ, sunod sa kanya amay, waray niya himuay ito niya, death and resurrection, nano na kamutangan niya na, may yung reconciliation, waray pulos ang pagsimba, waray pulos ang paghimusin, masad ka nga, naghihimo kasi maupay sa Diyos, waray itong kwenta. Kung waray siya kadi, kung waray niya ihatag ang kanyang kinabuhi para sa inyasin, para sa ak. Pero tungod sa kanyang willingness, grabe nga paghigugma, gindisplay niya ang kanyang grabe nga paghigugma. Kumbaga, waray siya gintura sa kanyang sarili. Waray gintura si Jesus. Even an amay. Imagine mo, ang anak, siya ang pinaka-precious sa kag-anak. Amen? Pero yung pinakamahalaga sa kanya, ginhatag niya para sa inyasin, para lamang kayo sin bagong nga chance nga magkaayo
Diyos, magkayaon sin relationship sa Diyos. Napaisip ako, di ba mayon nga ni, itong kanta ni Ate Joy Bedon na, ano ba ang tao? Nano ba ang tao? Nano ba ang mayaon kit? Para is-sacrifice sa Diyos ang pinaka-darling of heaven. Ano ang mayaon ka? Para ihatag niya ang the best. Naintindihan ta ba ito? Na siya ang nag-move. Na-appreciate ta ba ito? Hallelujah. So, pray ko, nga maghalarong man nato pang-unawa about reconciliation. Nga, ang bago din reconciliation is bringing again into unity. Magkayaon sin unity pagkasarayo, magkayaon sin harmony or agreement what has been alienated. Mayan mga text dito sa Bible nga papakita sin mga pagsaramo pero dito ang time nga ginunite ta sila sa Lord. Naging-reconcile ta sila sa Diyos. Amen? Ang Bible sa 2 Corinthians chapter 5 verse 8, and now all things are of God who has reconciled us to Himself through Jesus Christ and has given us the ministry of reconciliation. Colossians chapter 3 verse 15, and let the peace of God rule in your heart, to which also you were called in one body, and be thankful. Sa 2 Peter chapter 1 verse 2, grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord. Kung kikita ito doon, kung naintindihan tayo yung reconciliation, mayroong kit dapat himuon. Mayroong dapat mahigitan sa ato. Amen? Mayroon dapat bunga sa atong kinabuhi. Kung naiintindihan ta nga na-appreciate ta yung word na reconciliation, yung ginhimo nga reconciliation sa ato Diyos. Baga dito, there are 4 Greek words to clarify the New Testament's concept of reconciliation. Number 1, the first word, katalaso. Katalaso. Sa 1 Corinthians chapter 7 verse 11, tapos 2 Corinthians chapter 5 verse 8 and 20, ang meaning ko no siton dito, to change from enmity to friendship. Naliwat tigang san magkaaway sira, ngadto saan naging amigo sira. These dimensions of reconciliation would suggest a change in a relationship from one of hostility to one of friendship. Ang second Greek word, apakatalaso. Colossians chapter 1 verse 20 means to reconcile completely. Napansin ko din pero may good mayaon, kumbaga, di siya reconcile completely. Kompleto nga reconciliation. It suggests that all enmity and impediment to peace be removed. So, magkakayala sa reconciliation, sin complete reconciliation, kung maiitan mo doon, gintanggal talaga yung mga nakakawakay san peace. San iyo kapayapaan niya duha. Mayaon kang tatanggalon. Mayaon kang nga nga himuon nga. So sini kunyari mag-asawa ka, masad ka, ako na di lang sini. Ay na itong paghimua, masanaran sa'yo. Kaya hala, parehas ka, mayaong ka, isasabutan niya, di rin na ito niyo, para maiwasan niyo ang pagsabog otro. Amen. Number 3, the third Greek word, dialasomai. Nakakaluwas. Ano? Sa Matthew chapter 5 verse 24, means to bring about an exchange or to reconcile in cases of mutual hostility or yielding to mutual concession. Yung fourth Greek word, catalage, Romans chapter 5 verse 11, refers to a change on the part of one person induced by an action on the part of another. Reconciliation means
100% restoration to harmony to bring another again. Itong doon nga upat nga word nga gamit, kung kikitaan ta, sa'yo man ka talaga ang kanyang itumbok kaayusan. Sa'yo na kanya karayag sigun nga mahibalik ano kay mahibalik otro mabag-o otro ma-restore magayasin restoration kasi mayang ginhimo nga act and Lord. Ngayon, kung naroyan kit talaga sa reconciliation, abaga ko pa kanina, mayaon kit decision nga hihimuon. Mayaon kit babag-uhon. Kasi kung diri mo babag-uhon, diri ka magkakaayos. Diri ka magkakaayos ang Diyos, diri ka liwat magkakaayos ang imo ikasitaho. Asawa mo, bugto mo, anak mo, diri magiging maayos kung yung mga butang nga dapat pag-uhon, diri pag-uhon. Amen. Nagkakayaon la reconciliation kapag nag-decide ka nga magbago. Diri dapat nagdi-decide ka kay karoy mo, kay ikaw lang mo na pagbago, kay magbabago. No, diri. Ikaw mismo, karuyag mo, magbago. Magbago man siya sa diri, ikaw magbabago ka. For the better. For that reconciliation. Kasi naintindihan mo nga may ginhimo ang Diyos. Amen. Yung ginhimo ng sinong nga Diyos, kung naiintindihan mo, magkukos ito sa iyo, sin pagbabago. It's not about kung maopay siya, nagbago ka kasi ito ang tama sa tubangan sa Diyos. Amen. Nagbabago ka, nagdi-decide ka, sin pagbabago kasi karuyag mo nga maayos, nga ma-reconcile ka sa Diyos. Nasunod na lang siya ang reconciliation sa tao. Amen. Palakpakan muna natin ang Diyos. About today, when two parties are at war with each other and then decide to make up their differences, that is called reconciliation. Di ba? Bago pa kanina, kung nag-aaway ka, masamo ka, tapos nag-decide ka nga ayuson ang iyong mga differences, kay ikaw, ikaw man sini. Ikaw kasi, di ba? Ito nagkaintindihan ka mo duha nga, gina-accept niyo ang iyong mga weaknesses and strength. Gina-accept niyo sa iyo nga duha, ikaw gina-accept mo ang imo mga mali, siya duha gina-accept. Ang nagiging problema kasi, minsan, unfair nila, ang karuyag man may mali lang sa'yo. Diri kasi magiging maayos kung ang imo laging higit at mali ang sa'yo. Kailangan ma-recognize mo sa imo sarili na ano ang mali mo. Ngan willing ka nga ayuson itong nga mali sa imo. At the same time, siya maniwat, willing siya nga ayuson ang mali sa kanya. Ayaw pag kinita sa iba, kit ang imo sarili. Amen? Kaya no, matanan kit, may mga diferensya. Nga tanan kit, may diferensya, nga naan karuyag sa Lord, ayuson, first, ang ato sarili. Baka ko pakali, kapag broken ang sa iyong mga tao, paano mo maaayos ang relationship sa iway ka sa tao, na ikaw mismo broken ka. Amen. Maliban, nga mapupus ka, doon mo na maintindihan kung gaano kahalaga yung maupay nga relationship. Amen. Kan, ang sayo san ako higit ang didi, imagine mo, wakay higit, pero ang Lord ang naghimo, sin way para bugusong ka. Ang Lord ang naghimo, sin pamaagi, para la ayuson kit. Karaisin nun, dili ito imposible nga maging maayos, nga magkayansin kaayusan. Kasi Diyos mismo ang naghimong paraan para sa kaayusan. Amen. Reconciliation deals with the restoration of friendship and fellowship after estrangement. Reconciliation has to do with relationships. Alangan naman, may reconciliation, maray relationship. Amen? And may reconciliation, kapag may akong relationship nga nawakay, tapos ginayos, iton ang reconciliation, na-reconcile ka.
It does not mean agreement or understanding on every issue. Dili karoy sigon ko no, nga nag-agree ka more na naintindihan niyo ang nga tanan nga issue. The goal in reconciliation are to progress healing of emotional wounds and initiate relational peace if possible. Nano ko na ang goal? Nano ko na ang goal sa reconciliation? To process healing of emotional wounds. Magproseso yung mahil ka, mapulong ang imo samad emotionally. Correct sigon, kailangan ta mag-undergo emotional healing. Ito na kinsod nga, broken ka. Dili nga, physically, wakay-wakay ka. No. Broken ka in spirit. Anim imo emosyon, samad-samad. Kaya talala, sensitibo ka. Talala, nag-iibang anyo ka. Kasi may something nga dapat maayos sa imo emotion. Samad-samad ka emotionally. So, kailangan ang reconciliation, ang kanya goal, nga ma-heal. Ito nga, imo kuno emotional wounds. And initiate relational peace. Ikaw mismo nag-initiate ka, ikaw mismo ang naghihimo paraan para sa kapayapaan sa iyong relasyon. Ayaw paghulat nga ang sayo na paghihimo, dapat ikaw mismo sa iyong sarili, willing ka. Kaya mo maayos ka pero di ka man willing. Sin kapayapaan, kaya di mo man pagkikasabok lang permi. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos. Nanang gini-establish sini? Oneness of heart to encourage the conflicted parties to respect and accept one another. I-encourage ko no, ang kada sayo nga irespeto, nga i-accept. Kaya nga, pero ko isugan niya, di rin mo kaya i-accept ang sa'yo mga tao hanggang di rin mo siya kilala. Kasi hindi mo siya naintindihan. Di ba, naalala niyo, pero ko isugan, kilala nung taang kadatagsa. Ini si sister, nano daw na sini ang kanyang barasan, nano daw na kay, pimilayin siya wala ito nalalangot. Kinaiya ba ito niya? Kanano nga sugad siya siton? Kilalanon mo siya kasi once nga nahibaruan mo yung background, yung kanya ginagian, maintindihan mo nga, may ito siya sa siton, di nga ito siya aware. Di ba? Di nga ito siya aware. So, yan, tungkol sinon, kasi yung willingness sa kapayapaan, kikilala mo siya, kikilalanon mo talaga siya. Kasi once ka naintindihan mo na, di ka na siya affected. Good, if ever, nawa kaya, mas lalo nawa kaya mo sa nagtubo kami, tumalang tunog, pinaliparong siya, pinaliat siya. Naisip mo siya sarili nga, di rin aware, naroon na silang ginagian. Kasi naintindihan mo na. Amen. Nga, ginrespect mo siya, kasi di rin man siya aware. Nga, maghihim mo kasi nga, next time, maintindihan niya ito, hinay-hinay mo siya mabuligan, ma-overcome niya ito nga kanya weaknesses. Ini si Sister Biblia na ini hatasan tingog para sa ang isip ni Rap, nag-iisog ang hindi pa siya nag-iisog. Ako pa paano man pag nag-isog na? Di ba? Kaya hatasan high pitch. Di na aware nga high pitch inaglalata. Tapos ang dating nag-iisog na, di pa nag-iisog, nagsusugat pala. Kasi kung kilala mo pag nakilala mo tapos, kaya di rin man lang ako, pero kami, mga bukto ni Papa, hingat ko kangari. Saan ka? Kahuna ko, nag-aaraway, di. Di ba? Pag nakilala mo, ang sa'yo matao, masad ka, pag nakilala mo na yung natawa ka na lang, masad, di rin yung siya, wala talaga ito siya, naglata sa sitan. Di ba? Di ang tao nga, grabe pagdala mo, grabe talaga maglata. Diyan, ikaw, nasa lang ka, kaya di mo naintindihan, ginumot ka. Pero sa kanya, kung niya balik ka paglata, wala na sa kanya, pero so nakilala nga siton. Pero ikaw, nagdinumot ka pa. Balita, siton sa kanya, kay siya, sa kanya, so wala siya siton, taklis naglata na doon, tingnan. Wala niya isipa kung nanaan, kuwan sa imo. Sa kanya, wala na, okay na kam, kiniluwas na niya, ito nasugad na niya, kanya ka nagsigon. Pero ikaw, daradara mo.
pogi. Ikaw, isa ka niya, wala na ito. Sa imo, kaya mahalaga, nga kilala mo sa iyong tao. Ano? Saan, basta may yun ako mga kila, masan si Don? Sa to, sa di ko magkila, pag nalata, parang, grabe naman, nakaka-offend talaga nyo na siya maglata, parang, sa'yo na lang, bingo ka sa. Pero sa rito, ako kasi mahilig ang kilala sa iyong tao, kita ko, nanong kanya, sa bata pa siya, nanong ginakian niya, kay nanong masod siya si Don. Abago pa sa ako, tera, investigador ako, no. Pero, marang kami, importante ito for reconciliation. Makuri kasi kung waray ka effort, di ka mag-effort. Kung willing ka sa reconciliation, mag-effort ka. Kikilalanan mo sa iyong tao. Kasi once ka nakita mo kanya background, ikaw na mismo mag-justify sa iyong sarili ka, diri. Huwag talaga ito. Kahit suga dito siya sini, mainumini, ini ang kanya ginagian. Ikaw mismo. Ang magkukonsent sarili, diri iba. Amen? Kaya, ikaw mismo nakakaintindi, maintindihan mo talaga. Amen? And doon na magkakayaon sin acceptance and respect. Amen. Palakpakan muna natin ang Diyos. May kita na sa Bible, taramo, si Cain ni sin Abel, ang unang mga anak na kayong sin conflict. Amen? Ginpatay ni Cain si Abel, kaya nagselos. Ito na ang first murder. Ano? Nahalok si Cain. Ang brand niya, tingalay pagtuwan-tuwang, patayo na sa mga tao. Pero, at tulad hapon ang pupugod sa Diyos. Anong itagan, butang siya Mark, na nila siya pwede, laptan. Amen. May kitanta doon si Jacob, si Abraham at si Lot, di ba? May ang sira, misunderstanding, tungod kay sa nagdadaramo ng kanra mga, nagparehas sa mayaman eh, daramo ng kanra mga tupa, mga kuan, di ka nagkukulang na dito sa pagkaon, nag-aaraway na, nag-part ways sila, bago ni Abraham, sige, pagpili kung ngayon ka, kung makato ka sa luyo, makadiyak sa luyo. Amen? Kumbaga, mayon mga nangyayari nga mga sansinon, na nagpuburong lang. Amen? Pero, mayong reconciliation, sometime, nga silot, sometime nga silot, na kuan, na capture, na kung naging captive siya, kuhakan niya kung ano mayaw siya, captive siya, sino binulig sa kanya? Si Abraham. Amen? Si Abraham. Kasi malalim ang faith ni Abraham, at siya mismo may kinanta, pag malalim ang faith, ikaw mismo ang umuunawa, ikaw ang nagmumove, sin kaupayan. Amen? Hallelujah! May kitanta, darami doon si Jacob at si Esau. Diba? Tungod kay naghimo si Jacob, ikuha niya ang birthright, and consequences, kailangan niya gumikan, mapaharayo siya sa kanya parents, kaya nahalok siya sa kanya bugtong nga, matayan siya. Sobra 20 years nga magkabulag sila, ngayon, saan magkikita na sila, grabe ang hadok ni Jacob. Dihaduki siya, kaya bilang ka-grupo, ang kanyang gimpauna, paghatag na si mga regalo sa kanya bugto. Kaya nahanap talaga siya, kaya ato yung guilty feelings niya, nga papatayong ulang sininga ako bugto sa nakong ginhimo. Or niya ka-realize nga, na-realize ni Esau na mas mahalaga yung relationship nila bilang magtambal kaysa sa tunano mananawara sa kanya. Amen? Kaysa nakita sila, nagdadalagan pa si Esau para hangkuban siya. Kay gililipahi si Esau nga nagkita na sila. Imagine! Yan yung reconciliation. Kasi mayan sa realization, yan mas nakikita nila kung ano yung mas mahalaga. Diri ang ego, diri ang mga butang na nawara sa imo. Nahigit ang mas mahalaga yung relationship. Yan yung nakita ng Diyos, mas mahalaga sa Kanya yung relationship. Kaya nga dapat maintindihan tayo nga this year 2025, mas pahalagahan nato ang kadatagsa. Amen? So garay imo hipin. Pahalagahan ta ang kadatagsa. Di ka tawa.
Nalipan. Wala niya, iba pa na kayo pangalaga. Palapakan natin ang Diyos. Letter B. Is reconciliation God's will? Sa tingin nyo, kalooban ba ng Diyos yung reconciliation? Yes. Kasi yung ano yung naghatag sin sa kanya best para lang ma-reconcile it, di ba? Ginhatag niya yung kanya anak nga magiging susi for reconciliation. And mahigit ang talili sa Colossians chapter 3 verse 12 about it, put on therefore as the elect of God. Pag isang as the elect of God, mga pinili ka, kit ko sa Diyos, sugaraan mo ipin, pinili ka sa Diyos. Dili tao nagpili sa ime, Diyos ang nagpili sa ime. Ablan niya today, as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, and long-suffering. Colossians chapter 3 verse 13, forbearing one another and forgiving one another if any man has a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do. Nanangkin ko ka dili. Pahalagahan ta kuno ang kada tagsa. Higugmaon ta ang kada tagsa. Nga kung mayon man nakasala kuno sa willing ka mag-forgive. Kasi nakasala ki sa Dios. At Diyos mismo, ipakita niya ang kanyang willingness para i-forgive it. Amen. Hallelujah. Ephesians chapter 4, verse 31, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you. Sa Tagalog, kitanda. Parang mas mabay sa inyo sa Tagalog. Ephesians chapter 4 verse 31. Ang bago dili. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Amen. Naintindihan tayo doon. Tagalog na ito. Ano ko na dili? Alisin na ninyo ang sama ng loob. Kung ka may sama ng loob, tanggalan ako nito. Karuwek ni Lord yan ang 2025. Matanggal nito ng sama ng loob. Nagkukos iton, sakit sa puso. Totoo ito. Ang cause ng sakit sa puso, tungod sa sama ng loob, puot, galit, at hinanakit. Naghinimang raw ka dahil hindi ka nakaginhawa, i-check. Malaking ginihi ka. I-check. Tingali mayon, nito puot, galit, at hinanakit. Ito, di ka guding ang limot. Matsira ka matay. Di ka lugi kasi nun. Ikaw talagang gilulugi isiton. Amen? Si Lord is true ulit sa tinig ha. Iwasan ako niton. Tanggalon na iton. Nga, puot galit at hinanakit. Para dili ka hingat to sa PGH. Sa hospital. Diba? Tanggalon ta na ko na iton. Sa halip, abaw niya din, kinamabay say. Amlan niya, sa halip, maging mabait kayo. Sugaray mo yung hipin. Maging mabait ka po no. At maawain. Uy, sugarap, dapat ko nung maluluuyong ka. Luluuyong ba ng yung hipin? Mapagpatawad. O, sugara, dapat ko nung mapagpatawad ka. Sa maging ablan din mapagpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Amen? Dirikit pa nagkaroon forgiveness pero si Lord din forgive na kit. Kasi ginhatag niya at kanya anak. Amen? Hallelujah. Hebrew chapter 12 verse 14, make every effort to live in peace. Himuha ka nung tanan nga, mamuhay
may kasin, may kapayapaan with everyone sa matangnan. And be holy, maging banal. Without holiness, no one will see the Lord. Sino din hinaruyag mo na itong santay mikitan niyan Diyos? Tas ang kamay. Bakit nila mahikitan, makaupod? Kapag mo sumikitan mo na, di ka na bagaw sa indak, sa nakila. Layas, ata. Isa sa klapi itong sandiin pa, ito nahikitan mo na. Tignan mo sa kaambot ha, daksim nakila. Ata. Ito giwamarai. Ang bago rin pagwaray holiness, di rin mo makakaupo ng Diyos. So di rin itong hiunong sa ginhimo sa in. Di rin itong hiunong sa kanya batasan. Imo itong sarili. Bisan mabarang kanya batasan, kay karuyan mo holiness, kay karuyan mo makaupod ang Diyos, di rin kang apektado sa kanya karatan. Bahala agad siya, kahit total, di man siya man na di makakaupod sa Diyos. Amen! Siya di rin makakakanto kung hain manan, kaya yan sa Diyos. So, ibig sabihin, kung natanan kita, iintindihan ta ini, yung kahalagahan sa holiness, makita na mo istorya mo sa mo. Amen? Kay, kung mayaon conflict mo yan, nagka-conflict, ang ganda na naghihimo si paraan nga maiwasan ito, ay dili-dili. Ako daksit siya sa mo, kay karuyan ko, tama ng ako kuan nina. Tama ng ako relasyon sa Diyos. Tama ng ako kuan kamutangan sa tubangan sa Diyos. Amen! Hallelujah! Luke chapter 17 verse 3. So watch yourself. Sino kunoan kita? Aning sarili, diri ang iba. Nang sa'yo, sikuan nga ni. Ay, pag pinagtahi, sikuan. Aning sarili. About it. So watch yourself. If your brother or sister sins against you, rebuke them. Ituwid mo, diri nga. Iba lang ka rebuke. Yung sa mga mo, yung dapat hindi rin tama. Kaya mapapahama ka sa diri kaya, uy, ikaw nga, nagini mo kasi. This is it on. I-rebuke mo siya in a nice way. Alam mo kapatid. I-explain mo sa kanya. Papaunawa mo sa kanya kaya nanong umalitan. Amen? Alam niya, rebuke them. And if they repent, forgive them. Pag nag-repent, pasaylo ako nung sira. Kunyari, may sila nahimo sa iyo. Alam mo kapatid, kasi tama na yung himo kasi at sini. Pag nagkot siya nga, hala, sorry, good man kayo. Ang kahuna ko kasi sa sini. Hindi, forgive mo. Amen. Hallelujah. Matthew chapter 5, verse 24. Leave your gifts there. Abaw ba, kung mayong ako nung hain, tapos mayong kasamok, bayai lang muna, kantuan muna ito nga imo kasamok, makipag-ayos ka muna. Sino ang makanto? Ikaw. Diri, sira. Ikaw. Ikaw ang isugaran sa Lord na makipag-ayos. Kung nangyari sila makipag-ayos, basta ikaw nakipag-ayos ka. Amen. Nakipag-ayos ka, bisa diri ko may sala, ikaw nag-sorry, ikaw nagpakumbaba, ito nang karoon sa Diyos. Amen. Kinano, kita may sala, siya nagpakadi, siya nakipag-ayos saan. Amen. Na anong ipapakita doon? Overall, yung grabe nga paghigugma sa Diyos. Kakaiba nga paghigugma. Expression of love sa Lord. Yung agape love. Na kaya niya i-conquer kung ano man ang karautan nato. Amen? Hallelujah. Grabe nga paghigugma sa Diyos. Nakikita nato, naalala nato si Joseph nga sinang kanya kabugtuan. Amen? Sino nakaalala sa kay Joseph the Dreamer? Tas ang kamay. Di ba? Halos patayon siya ng kanya kabugtuan. Gin-traidor siya. Ginhulog siya sa balon. Di wala pa kakontento. Ginbaligya siya. Naging slave siya. Grabe kakakurian. Napriso siya. Grabe talaga kakakurian ang kanya naranasan. Pero sa time nga nakadto na ang kanya kabugtuan siya ato sa pinaka-highest in command. Siya na at sa posisyon. Digan, ato na ini nga kanya kabugtuan, nilagimo sa kanya si Pabaysay. Inabot kay may kinahanglan kanya. Siya na ang mayaon karapatan maghatag sa kinahanglan kay mamamatay ang kanyang bugos nga pamilya. Kundi rin niya tagan sa pagkaon kay siya nagkakabot sa kanan niya treasure and wealth sa Egypt. Amen. Kung waray maupay nga relasyon si Joseph sa Diyos, kung di niya naintindihan